Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng mango cream roll cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay egg white 5 piraso, cream of tartar 1/2 teaspoon, asukal 75 grams, egg yolk 5 piraso, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, asukal 75 grams, asin 1/4 teaspoon, cake flour 140 grams, baking powder 1 tablespoon, at vanilla flavor na 1 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asin, baking powder, mantika, asukal, itlog, cake flour, at kapag inilagay natin ito ay kailangan natin itong salain para maiwasan ang pamumuo or ang mga buo-buo. Ilagay na rin natin ang vanilla flavor at atin na itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Kapag po naman ay ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito, kaya naman po pwede na po ating itigil ang ating paghahalo. Next naman ay maglagay na po tayo ng egg white at cream of tartar. Atin na pong paanda rin ng ating mixer hanggang po sa umalsa po siya ng kaunti. At dahil umaalsa na po ay atin na pong ilagay ng dahan-dahan ang ating asukal. Pagkatapos naman po nito ay hayaan lamang po natin nitong na nagmi-mix hanggang po sa maging ganito na po ang kanyang consistency. Ito na po yung cloudy na consistency na hinahanap natin. At syempre atin na po itong ilipat sa ating unang mixture or ginawa at sa paglilipat nga po pala ay dahan-dahanin lamang po natin. At kapag tapos na po mailipat ay atin na po itong haluin ng haluin. Dapat po isang direksyon lamang po mga ka-bakers para po hindi po siya bumagsak. Yan. At pagkatapos po ng paghahalo ay atin na po itong ilalagay sa ating molde na mayroong parchment paper. O di po ba napakadali lamang? Anyways po mga ka-bakers, balik na tayo. Siyempre po kailangan po natin itong ipaning or ayusin. Yan. Kailangan po ay pantay po sila para po mas maganda po tignan ng ating cake. Yan. At syempre po, kapag napantay na po, ang size nga po pala ng ating molde dito ay 11 by 15 by 1. Naman po ay ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala ay 170 sa taas, 200 sa baba, at ang baking time is 20 to 25 minutes lamang. Pagkatapos ng 20 to 25 minutes ay luto na po ang ating cake. Ayan. Atin na po siyang ilagay at higit sa lahat ay atin na po siyang ilipat agad sa ating plancha para po hindi po siya bumagsak. Atin na po itong palamigin at kapag malamig na po ay atin na po itong irolyo. Yan. Pagkatapos naman po itong irolyo ay atin po muna itong pahingahin ng mga ilang minuto or mga 1 oras din po mga ganon. Habang pinapahinga po natin ito ay maglagay po tayo ng whipping cream para po sa ating icing at 200 grams nga po pala ang aming nilagay dito. Ibali, atin lang po siyang i-hand mixer hanggang po sa tuluyan na po siyang umalsa. Ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Okay na po ito kapag ganito na po ang kanyang texture. At ngayon naman po ay atin na pong kuhanin ng ating cake. Atin na po itong patagin para po malagyan na po natin ng palaman ang loob nito. Tungkol naman po sa dami ay kayo na po ang bahala kung gaano po kadami ang gusto niyong ilagay. Basta po ay malagyan lang po ang lahat at higit sa lahat ay hindi po dapat sobrang kapal at hindi rin naman po sobrang nipis yung tipong basta lamang po magkakulay. Yan. Basta ganito lang po mga ka-bakers, yung sakto lamang. At ang next naman po ay nalagyan na po tayo ng ating mangga. Kahit gano'n na po kadami or kakonti, basta po may mangga lang po siya. Tsaka pampasarap po kasi talaga ang mangga sa ating cake. Kaya nga naman po, maglagay na rin po tayo ng generous na amount. At syempre after naman po na atin na po siyang ibabalik sa dati. At ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng ating whipping cream sa ating piping bag at na may tip. Yan. Ito na po mga ka-bakers dahil atin na pong tatanggalin sa balot ang ating cake at babawasan na po natin ang bawat gilid nito para po mas decente po siyang tignan at saka po mas maganda po siyang tignan. Yun po kasi madalas namin ginagawa sa aming cake.
Atin na po itong ilipat sa ating lalagyan dahil tayo na po ay mag-a-icing. Ilagay na po muna natin ang mangga at atin na po itong halu-haluin. Excited na po ba kayo? Dahil ako, excited na. Lagyan na po muna natin ang bawat gilid ng ating cake. Napakaganda po talaga niya. Anyways, ang next naman po ay maglagay na po tayo sa harap at sa bawat gilid ng ating cake. Graduhin lamang po natin mga ka-bakers na hindi po siya sobrang kapal at hindi rin naman po sobrang nipis. Nilagyan na po natin ang magkabilang gilid ng ating cake at yung harap na rin po ay atin na rin po siyang nilagyan. Kailangan naman po ating gawin ay ayusin po natin ng maigi ang ating paglalagay ng cake dito. Para po mas maganda po siyang tignan at saka po para mas presentable. Pati din po, ang magkabilang gilid ay atin din pong pantayin. Pag makinis na po ang lahat, ay maglalagay na po tayo ng ating design. Gagamit lang po tayo ng ating cake comb at atin lang po siyang ipapa-wave ng kaunti mga ka-bakers. Just take your time lamang po. At syempre, eto na po ang ating resulta. Kaya naman, pati po ang gilid ay huwag din po nating kalimutan. Atin na po itong hatiin at tsaran, hindi pa po natatapos dito. Dahil atin na po itong ililipat sa kanya-kanya nilang lalagyan. Half roll nga po palang ginawa natin. Pero kung gusto niyo po itong gawing whole roll, ay wala din naman pong problema. Lalagay na po natin ito sa ating lamesa at nilalagay na po tayo ng design sa ibabaw nito. Gagawa lang din po tayo ng parang pa-flower or pa-circle. Ayan, ganyan po ang kanyang itsura na napakaganda. Basta po kayo na po ang bahala as long as mukha po siyang flower or circle ay okay na po ito. At ang next naman po ay ang ating hiniwang mangga. Ayan. Pwede pong isang buong mangga po ang inyong gamitin or pwede naman pong cubes na mangga po ang inyong ilagay dito. Pero mas prefer po kasi namin ito para po mas mukha po talaga siyang nakakatakam at saka mas masarap po kasi pag maraming mangga ang inilagay. Ayan, eto na po muna ang ating cake. Ng mangga pa lang po ang inilalagay dahil kulang pa po ito. At syempre naman, ang pinaka-last po natin mga ka-bakers ay maglalagay na po tayo ng choco ganache na nabibili lang din naman po sa mga bakery supplies or kung gusto niyo pong gumawa ay tumingin po kayo sa aming mga cake recipes. Meron po kaming choco ganache recipes po doon. Anyways nga po, no, atin na nga po itong lagyan ng ating choco ganache. Ayan. Ang ginawa po namin dito mga ka-bakers ay nagupit lang po kami ng kasing laki po ng ballpen yung tip niya. Opo, kasing laki lamang po ng ballpen para po maliit lang po ang style ng ating choco ganache. At next naman po ay maglalagay din po tayo ng pa-crisscross para po mas maganda siya. Kaya po sa lahat ng mga mahilig sa mangga or mango cake ay hindi nyo na po kailangan mahirapang bumili dahil kayang-kaya nyo po itong gawin kahit na nasa bahay lamang kayo. O, di po ba, bongga? Bonggang-bongga na po talaga ito mga ka-bakers dahil sobrang ganda, sobrang sarap, at higit sa lahat, isa po talaga ito sa aking mga favorite next po sa choco chiffon cake na sana ma-feature din natin in the future. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na po ito dahil hindi po talaga kayo magsasawa, lalo na kung ito po ay ipang nenegosyo at higit sa lahat ay ipapatakim nyo sa inyong pamilya. Alam niyo po ba mga ka-bakers na isa po talaga ito sa mga bestseller at talaga namang binabalik-balikan ng mga parokyano? Kaya naman po mga ka-bakers, no, hindi na nga po muna ako masyadong magdadaldal at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Deuteronomio 31:8. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man, kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen mga ka-bakers? Hindi niya tayo bibiguin ni pababayaan man. Kaya naman, hanggang dito na muna po ako mga ka-bakers. Mag-iingat po kayo palagi at please po, magdasal lamang po tayo kapag nakakaramdam po tayo ng lungkot dahil ang Panginoon ay kasama natin at nandyan lamang siya. Kailangan lang natin siyang pakinggan
At higit sa lahat ay magbasa po tayo ng Bible dahil ang kanyang mga salita ay nasa Biblia. Kaya naman please take care at higit sa lahat ay God bless.